Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. So sadyan sa mga taga Nueva Ecija, good morning. Sa mga taga Labo at ganon din sa Barangay Salvacion. Ito po, nandito ako ngayon sa Maynila. Salamat sa Diyos. Nandito na ako sa Pilipinas at next Sunday, actually next Thursday, kung lobin ng Panginoon po, lobin na magkisama-sama tayo dito sa Metro Manila sa anniversary, sa 10th year anniversary. So ngayon, nandito po tayo ngayon sa Roma chapter 2. Buksan niyo po ang inyong mga Bible at napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin sa Romans chapter 2. So pasimula na po tayo at kunin niyo ang inyong mga Bible at buksan sa chapter 2 and then tayo po upang tayo ay makapanalangin na makapagsimula. So let's pray po. Dakilang aming Diyos, Ama sa langit, sa ngalan po ng Panginoong Hesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa oras na to, sa mensahe mong ipapaabot sa amin. Salamat po. Tulungan niyo po kaming maintindihan ito ng lubos at hindi lamang ito maintindihan at kundi maisabuhay po namin. Kaya salamat po aming Ama, pinasasalamatan namin ang patuloy niyong pagpaabot sa amin ng mga instruction sa aming buhay sa pamamagitan ng salita mong ito. Salamat, thank you Father, we praise you, bless you in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so amen. So ito po yung ang tungkol sa chapter 2, ang sabi dito, matuwid ang hatol ng Diyos. Kasi kung titingnan po natin doon sa nauna, ang sinulatan dito ni si Apostol Pablo po ang sumulat ng ito sa mga taga-Roma at pinapakita kasi doon sa chapter 1 kung ano ang kasalanan ng sanlibutan, at yung mga ginagawa nilang mga hindi nakalulugod sa Diyos. Yun po ang nabanggit doon sa chapter 1 na kumbaga alam ang kasalanan ay kasalanan na nagdudulot ng kamatayan pero patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga bagay na yon. So dito sa chapter 2, sabi di matuwid ang hatol ng Diyos. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganon. Ito po yung tinutukoy nga dugtong dito sa chapter 1 na itong mga taga-Roma na alam ang kasalanan, subalit patuloy pa rin nilang ginagawa. At hindi lamang po yun, katulad nung nabanggit nga sa 1, patuloy nilang ginagawa ito at sinasang-ayunan pa nila yung mga gumagawa din ng masama. So, ibig sabihin, alam ang katotohanan, pero hindi sinusunod kung ano ang alam na tama na dapat gawin. Kaya nga, pagdating dito sa chapter 2, sinabi dito, ikaw na gumagawa noon, paano ka magkukorek ng iyong kapwa kung ikaw din mismo ay gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos na tinutukoy po nga dyan sa chapter 1. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba ay makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Kasi ito nga pong mga tinutukoy dito ni Pablo, itong mga taga-Roma na mga nakakaalam, tulad ng nabanggit ko, nakakaalam ng katotohanan, hindi nila ginagawa yung tama. Nagpapakita lang silang alam ang salita ng Diyos, pero hindi naman ito nila ginagawa. Hindi ibig sabihin na palagi kang nasa simbahan, hindi ibig sabihin na kumbaga may katungkulan ka sa church ay ikaw ay kinalulugdan na ng Diyos. Hindi po ganun ang tinutukoy dito ni Pablo, kundi yung sumusunod sa mga sinasabi ng Panginoon. Hindi lamang sa ako nagsisimba ko every Sunday. Hindi po doon kaya nga tinutukoy dito ni Pablo, mga alam nyo ang katotohanan pero hindi nyo ginagawa ang dapat gawin. Bagkus patuloy nyo pa rin ginagawa ang kasamaan. So, kaya sabi dyan, sino ka para makapaghatol ng iyong kapwa na ikaw din na maghahatol, gumagawa ka rin noon. Yan po ang dyan. Kaya,
At sabi dito sa chapter 3, hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? So ito po yun. Yung ano ng habag ng Diyos, kaya tayo nandito lagi na nakakapag-church, habag ng Diyos na tayo ay marinig natin ang kanyang salita upang tayo ay makapagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Yun po ang purpose doon. Kaya tayo inaakay sa church. Inaakay tayo sa church upang marinig ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng instructions kung papaano tayo maging kalugod-lugod sa Diyos at maging mapabanal. Ano? Kaya nga malinaw po, hindi sa porke pumupunta ka sa church ay okay na yon. Hindi po yun. Ang pagpunta natin sa simbahan, katulad ng sinasabi dito, upang tayo ay makarinig ng salita at maakay tayo sa paggawa ng mabuti. Mabuti, kailangan may makikita sa ating buhay na gumagawa tayo ayon sa sinasabi ng salitang ito na dapat nating gawin. Yan, umaakay. Sabi diyan, hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginagawa. Naintindihan natin ano? Igagawad ng Diyos ang parusa ayon sa kanyang ginagawa. Kaya nga ito po ang dahilan. Tulad ng sabi ko kanina, ang pagpupunta natin sa church, pagbabasa natin ng Biblia, hindi ito po ang kumbaga sa atin ang ibig kong sabihin ang makakapagpabanal sa atin ay ang pagsunod sa utos ng sinasabi dito, kasi maraming nagsisimba po. Maraming nagsisimba na andyan pag linggo na sa church. Nakaupo, akala niya doon yun na yung kanyang kabanalan na every Sunday present. Kumbaga party po yun ng pagsunod. Pero ang nais ng Diyos sa atin, yung sumunod tayo sa kanyang utos, yung pag-obey. Yung pag-obey kasi natin sa salita ng Diyos, makikita po ito sa ating pamumuhay, na talagang may nababago. Itong sabi dito na nag-aakay sa atin na tayo ay tumalikod sa kasalanan. Kasi marami pong makikita natin, maraming nagsisimba naman, andyan naman paglinggo, every Sunday present naman. Pero ang ugali, hindi nababago. Kasi hindi niya sinasabuhay ang kanyang napapakinggan. Hindi niya sinusunod kung ano ang instruction ng Diyos, kung ano ang papaano mamuhay ang isang Kristiyano. Kaya ito, tahasang, kumbaga sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, na kayo, mga panlabas lamang na anyo ang inyong mga pakitang tao, nagpapakitang mga relihiyoso, pero hindi makita sa kanilang pananalita, sa kanilang galaw, mga panlabas lamang na anyo. Ito pang tinutukoy dito ni Pablo, na kailangan makita sa atin ang bunga ng salita ng Diyos, sa ating pagsunod na makikitang nagbabago ang ating buhay. May pagbabago. Hindi yung, although maganda, yes, nagsisimba ka, it's good. Pero hindi dyan nagtatapos ang lahat na nakaupo ka lang dyan sa church, na every Sunday present, pero paglabas, wala ka namang ginagawa sa iyong napapakinggan. Wala pong kabuluhan ang bagay na yon. Para ka rin lang walang kaibahan ng mga naandyan sa labas na hindi nagsisimba, kung hindi mo rin lang isinasabuhay ang iyong napapakinggan. Verse 7, buhay na walang hanggan ang ibinibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa ng mabuti. Kasi itong salita ng Diyos na ito po, ang nagtuturo sa atin ng paggawa ng mabuti.
Ito ang nagbabago sa atin ng kaisipan. Ito ang nagtuturo sa atin na lumayo sa pagkakasala. Ang salita, kailangan itong isabuhay, i-apply. Tulad ng, dito po talagang si Pablo, yan ang tinutukoy niya doon sa mga taga-Roma. Na mga puro lang, nakikitang mukhang relihiyoso. Nakikita na every Sunday nag-church, ulit say nasa simbahan, pero paglabas sa simbahan, wala namang ina-apply sa kanyang napapakinggan. Kaya ang kanyang buhay, kitang-kita na walang pagbabago. Pero doon, sa mga taong nagsasabuhay nito, ito ang sabi dito, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalan ng kamatayan. So iyan po yun. No? Kaya talagang ito po pagtuturo ito sa atin dahil maraming akala porque nagsisimba na ligtas na. Porque kagrupo na ng isang religious group ligtas na. Hindi po ganun natatapos ang lahat. Kailangang magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Katulad ng sinasabi dito, magpatuloy, gawin mo yung parte mo. Hindi yung nakaupo ka lang dyan. And then pagkatapos lalabas, and then wala kang ginagawa sa iyong napapakinggan. Tulad ng nakikita natin na wala pa ring nababago, walang kaibahan. Naturingang Kristiyano, pero ang buhay hindi nababago dahil bakit? Yung kanyang napapakinggan hindi niya sinasabuhay or nasa simbahan din lang nakaupo pero hindi nakikinig ng salita ng Diyos, physically present, pero wala ang isip sa salita. Ayan tinutukoy po doon sa Revelation, ang palagay nila ikaw ay buhay, pero ikaw ay patay. Ibig sabihin, physically nandyan ka sa church, nakaupo, nakikitang buhay, humihinga, pero spiritually dead. Dahil hindi ginagawa kung ano ang kanyang napapakinggan, kailangan may nababago po. Pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalan ng kamatayan. Ngunit, yan po sa mga sumusunod yun sa Panginoon. Ngunit, sabi dito, matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Ayan. Matindi po ang parusa. Kaya nga nakalagay dito ang Diyos, nasabi dyan, matuwid ang hatol. Matuwid ang hatol ng Diyos dahil aanihin ng tao ang kanyang ginagawa. Gumagawa ka ng mabuti, aanihin mo ang katapatan ng Diyos. Gumagawa ka ng masama, aanihin mo ang parusa ng Diyos. So it's the people's choice. Pero ang Panginoon pinapaunawa dito sa atin, sumunod tayo sa Kanya. Dahil sa pagsunod sa Kanya, ito po ang nagpapabanal at ito ang magdudulot ng buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin, namatay si Christ for everybody. Yes, totoo po yun. Pero, ang maliligtas ay ang sumusunod lamang sa Kanyang mga utos. So, hindi lahat na tumatawag ng Panginoon ay maliligtas, kundi yung sumusunod lamang sa kanyang mga utos. Kaya ito ang dahilan na lagi nating talagang binabasa ang salita ng Diyos. Kasi nandito ang kanyang utos daily. Kailangan basahin natin ito. Dahil dito tayo po napapabanal sa pagsunod sa kanyang mga utos. Okay? So, ayan. Verse 9, Verse 9, paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Okay? Alam na, naririnig. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una sa mga Hintil at una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hintil. Na pinaunawa sa atin ito. Tayo naging part sa Hintil kasi hindi tayo Hudyo. Tayo ay mga Pilipino. Ibig sabihin, kasi ang pangako ng Diyos nakalagay sa Hudyo, mga promises yan sa mga Jewish. Pero sa mga Hintil, parang sa atin, tayo mga itinuri ng mga Hintil, na wala sa atin ang
ang ibinigay ang kautusan o nung unang panahon sa panahon ng mga Israelites. Pero tinanggap natin si Christ at doon na pinaunawa ng Diyos. Wala tayong pagkakaiba na sa Hudyo dahil kung ano ang pangako ng Diyos sa mga Hudyo, tayo man din na tumanggap kay Kristo, the same promise ang tatanggap. It's because of Christ, yung pakikipag-isa natin kay Christ. So pinapaunawa dito, pareho mapaparusahan ang tao kung patuloy gumagawa ng pagkakasala. Anong klase ka mang lahi, lipi, ang kasalanan ay laging may kaparusahan. At kahit anong lahi, lipi, bayan, wika ka naman, at nakipag-isa ka kay Kristo, parehong promise ang tatanggapin mo, katulad ng tinanggap ng mga Hudyo, mga Israelita. So kaya yan. Verse 10, ngunit kapurihan, karangalan, at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hintil sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. So pinapaunawa ito sa atin. Ang taong gumagawa ng mabuti at sumusunod sa kalooban ng Diyos, same promise ang makukuha katulad ng pangako sa mga Hudyo. At ito na mga Hudyo kahit nasa kanila ang promise, kung sila rin ay nagkakasala, pareho din ang tatanggapin nilang parusa katulad ng parusa sa mga Hintil. So pinapakita ditong makatarungan ang Diyos, wala siyang kinikilingan. Ang masama ay masama at ang kasalanan ay may kalakip na kaparusahan. Pero naman sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos, tatamasahin naman natin ang kagandahang loob dahil wala siyang kinikilingan. Okay? Verse 12. Ang mga Hintil ay walang kautusan ni Moises, sila ay nagkakasala at parurusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan, sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Sapagat hindi ang nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala. Kapag ang mga Hintil na hindi saklaw sa kautusan ay gumawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito at kung minsan naman sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balita, balitang aking ipinapangaral, gayon ang mangyayari sa araw ng ang mga lihim ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, pinakita po dito katulad ng nakita natin dito, ang kautusan, binigay ito sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moses. At sabi diyan, sila ay nagkakasala at parurusahan ng batay sa kautusan. Diba? Ang kautusan, alam natin yung sa tapyas na bato na 10 Commandments na tinutukoy doon. Ibinigay po yon sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Ngayon tayong mga sumusunod na kumbaga parang nalagay tayo sa mga Hintil, dating mga Hintil. Pero dahil kumbaga wala tayo nung panahon nang ibinigay yung bato na yun sa mga Israelita. Ngayon nandito tayo sa mga Hintil, mga Hintil. Kumbaga sabi diyan, kapag ang Hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. At ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Tingnan niyo po, kasi nga dito si Christ, kung titingnan natin sa Old Testament, binigay ito sa mga Israelites, sa yung 10 utos sa panahon ni Moses. Kaya doon, kapag nagkasala, paparusahan sila ayon doon sa parusa na batay sa kautusan. That's the Old Testament. Ngayon sa atin sa Panginoong Jesus, pinakita dito na yung 10 Commandments na yon ginawa sa 2 utos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa,
at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, ibig sabihin, yung hindi na yung sa tapyas na bato, kundi sabi diyan, inukit na ito sa ating puso. Pinaunawa ito. Itong dalawa na lang ito, unawain mo, mahalin mo ang Diyos ng buong kalakasan, buong pag-isip, buong kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pag-ibig mo sa iyong sarili. So, kaya sabi dito, tayong mga hintel, ipinapakita nito sa ating mga gawa na nakasulat sa kanilang puso sa panuntunan ng kautusan, pinapatunayan din ito ng kanilang budhi. So, ibig sabihin, sa atin po, dahil ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, isusulat ko ito sa inyong isipan at iukit ko ito sa inyong mga puso. So, ibig sabihin, alam natin kung ang ginagawa natin ay masama. Hindi mo na kailangang masdan pa ang tapyas na bato. Ano ba ang tuntunin para sa pagsunod sa Diyos? Hindi na po ganun dahil malino ito'y inukit, isinulat sa kanilang puso, sa ating puso. Kaya may conviction tayong tinatawag. Alam natin na kung ang ginagawa natin ay masama, sabi diyan, dahil ang sabi diyan, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. Kasi merong nag-uudyok, merong nagsasabi, may konsensya. Sabihin, alam natin sa ating sarili kung ang ginagawa natin ay tama o mali. Sa pamamagitan ng isip, at sa pamamagitan ng puso, hindi na ito sa pamamagitan ng tapyas na bato, kundi tinanggap natin, tayo mga believers, alam natin na merong nagko-convict sa ating puso, or sabi dito, ipinapakita sa kanilang gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan, pinapatunayan din ito ng kanilang budhi. May budhi. Alam po natin yun na kapag ang ginagawa natin hindi nakalulugod sa Diyos. Alam yun, may nagsasalita dyan sa kaibuturan ng iyong puso. Mayroon kang isip na nagsasabi, mali ito. Iyan yung tinutukoy dito, tayong mga hintel, na hindi tayo tumanggap ng, hindi sa atin ibinigay yung kautusan na tapyas na bato na yon, pero sa panahon na tinanggap natin si Christ, walang kaibahan. Ang tinanggap natin dahil yung Espiritu na nagtuturo, tinanggap natin. Itong salita ng Diyos na nag-uudyok sa atin na gumawa ng tama at lumayo sa kasalanan, nasa ating puso. Kaya sabi diyan, sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito, at kung minsan naman sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. So, ibig sabihin, nagsasabi ang isip natin kung mali ang ating ginagawa. Sinusumbatan tayo ng ating budi kung may kasalanan or maling ginagawa. At kung minsan naman, sabi diyan, yan ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Sila'y pinagtatanggol nito. Yung bang nagsasabi sa atin na, wag kang magilty, ang mahalaga kahit pinaparatangan ka ng mali, pero alam mo sa iyong sarili na wala kang kasalanan. That's the budhi na sinasabi. Alam mo na wala kang kasalanan. Other way around, yun namang gumago ng kasalanan, alam mo na gumagawa ka ng kasalanan, alam mo na mali ang iyong ginagawa dahil merong budhi, merong pag-iisip, merong puso. That's the udyok ng Holy Spirit na ating tinanggap. Kaya dito sa atin, ang totoo pong tumanggap sa Panginoon, alam nila talaga, alam nating lahat kung patuloy tayong gumagawa pa ng pagkakasala. Alam din natin, alam ng Kristiyano yun. Kaya nga dito, binababalaan, kumbaga sinasabi ni Pablo na, kumbaga alam ninyo ang tama pero hindi ninyo ginagawa. Kaya ang sabi dyan, talagang paparusahan ng Diyos ang sino mang patuloy gumagawa ng kasalanan. Kaya patas ang Diyos tulad ng sabi ko kanina, hindi porke sasabihin na, total ako naman nagsisimba naman ako, kahit hindi ako gumawa ng tama, basta ako'y present lagi sa simbahan, ako'y ligtas. Hindi po ganun. Walang kaibahan. Itong nakita natin, walang kaibahan ang unbeliever. Kung ang believer nagsisimba naman pero hindi niya ginagawa ang tama. Walang kabuluhan. Kaya ito ang pinapakita dito ni Pablo,
Pinapaunawa dito. Ang totoong nababago ang buhay, makikita natin yung sa kanilang gawa. Makikita, hindi yan maitatago. Dahil ang Holy Spirit ang nagbabago, may makikita ka talagang pagbabago sa kanyang buhay. At kita mo naman sa mga taong hindi nakikinig at hindi nagsasabuhay ng kanilang napapakinggan, kitang-kita po yan sa panlabas na gawa. Hindi maitatago. Kaya ito po ang sinasabi nga dito na talagang hindi ito, kumbaga sa atin, patas ang Diyos talaga. Patas ang Diyos na talagang aanihin ng tao ang ayon sa kanyang ginagawa, at ito ang babala ni Pablo sa mga taga-Roma. Verse 16, ayon sa magandang balitang aking ipinangangaral, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lihim, ibig sabihin, kung ngayon, may mga taong akala nakakatago ng kanilang ginagawa kasi walang nakakaalam, na parang, at least wala namang nakakakita sa amin kung kami gumagawa ng kasalanan. Pero, ito po ang tandaan natin, katulad ng sabi ni Pablo dito, hahatulan ang tao, ayon sa kanyang ginagawa, dahil ang Diyos walang lingid sa Diyos. Alam ng Diyos ang ginagawa ng tao. Sabi diyan, ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral, which is this is the word of God, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim, mga tagong lihim ng tao, na ang mga lihim ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan yung pong tinatawag, at the last is yung paghuhukom. Pero ngayon ang tao parang binabaliwala by mga warnings ng Panginoon. Pero ito po, alam natin na totoo ang salita ng Diyos at tinutupad niya ang kanyang sinasabi. Kaya binababalaan tayong lahat. At tandaan natin muli, ang babala ng Biblia, hindi ito para sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, kundi itong babala, ito'y sa mga Kristiyano, na panatilihin ninyong malinis ang inyong mga sarili hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Next, dito po sa verse 18, sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay, sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal, at tagapagturo ng mga bata. Dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnakaw, bakit ka magnanakaw? Sinasabi mong huwag mangangalunya, bakit ka nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyusan, bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Ayon nga sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa iyo. So yan po, yan yung mga tinutukoy itong mga panlabas na mga mga pakitang kabanalan. Yan yung tinutukoy ni Pablo po sa Roma, kasi sa Roma talagang ang Rome, that's the place na kung saan naandyan ang mga taong naglipa na ang mga relihiyoso. Sa Roma, naandyan ang Vatican, naandyan kumbaga sa Roma. Kaya ito, pinapaabot ito ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, na hindi ito sa pakitang tao na kayo'y relihiyoso, kundi dapat makita sa buhay ninyo ang totoong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Makita sa inyong pamumuhay. At ito din sa atin naman, na i-apply ito, hindi ibig sabihin na palagi kang nasa church ay okay na. Kailangan po makita sa iyong pamumuhay ang bunga ng iyong napapakinggan. At yan po ang inaano dito, ni Pablo. At sabi diyan nga, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa iyo.
Ibig sabihin nito, kunyari, nakikita kang relihiyoso, ano? Tapos may mga nandyan, every Sunday ka, o lalo pa kung may katungkulan ka sa simbahan. Tapos itong mga outsider, na mga hindi naman sila nagsisimba, o ibig sabihin hindi kumikilala sa aral ng tungkol sa Panginoon, especially. So makikita kang every Sunday relihiyoso, ayan, pabanal-banal, pero ang pag-uugali mo, or may mga bagay nakikita sa iyong gumagawa ka ng makamundo, anong nangyayari? Napupulaan, sabi dyan, ano? Ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa iyo. Dahil ikaw na Kristiyano, na alam mo ang katotohanan, hindi mo ginagawa, nakikita kang pabanal-banal every Sunday nasa simbahan, pero paglabas mo ang ugali mo ang sama, yan po, yan sabi dyan. At ang nakamamasid sa iyo ng mga tagalabas, na mga tao'y napupulaan ang Diyos. Nilalait nila ang Diyos dahil sa iyo. Nung makita ka bang ang itsura mo ay hindi naman itsurang Kristiyano, na wala kang kaibahan doon sa mga taong makamundo. Ang pananamit mo, walang kaibahan sa mga taong makamundo. Ang pagkilos at galaw mo, wala ang kaibahan sa makamundo. And then naandyan ka sa church, anong sasabihin sa'yo ng tao? Yan yung mga sanasabi dyan ng mga wordly na, ayan, simba ng simba. Simba ng simba, pero wala namang nababago. So, ibig sabihin, napupulaan ang pangalan ng Diyos dahil sa iyong gawa. Yun po ang tinutukoy ko sa atin, especially po sa mga miyembro sa atin, mga leaders, or may mga katungkulan sa church, or may mga ginagampanan. Ayusin po natin ang ating buhay, ano? At yun nga, lagi ko rin inaano, maging sa aking sarili, Lord, watch me. I-reveal mo sa akin, i-correct mo ako sa panahon na nakikita mo na ako'y tumataliwas o lumalampas sa limit ng bilang isang Kristiyano at bilang lingkod. Tulungan mo ako, i-reveal mo sa akin, kontrolin mo ako dahil ayaw kong mapulaanan ang iyong pangalan dahil sa aking mga gawa. Dapat ganun po tayo, titingnan lagi natin ang ating mga sarili. Kung ang ating ginagawa ba ay talagang nagmamatch sa Word of God. Ang pag-iingat natin una sa lahat ay hindi mapulaanan ang pangalan ng Diyos dahil sa ating buhay. At kapag ngayon ang laging iniisip natin, Lord, I love you, at ikaw ay banal at hindi ka pwedeng mapulaanan sa aking ginagawa, talagang madidisiplinahin natin ang ating mga sarili. Kaya nga doon pumapasok ang sinasabi ng Panginoon, ang totoong nagmamahal sa akin ay susunod sa aking utos. Kasi may mga instruction sa atin dito, paano ang karakter ng isang Kristiyano, paano ka mamuhay bilang isang Kristiyano. Hindi ka pwedeng nagsasabing Kristiyano ako and then salungat sa iyong kilos. Hindi po, dahil tulad ng naunawaan nun, makikita sa ating kilos, makikita sa ating gawa kung nagbabago nga tayo. Ano? Hindi yung sabing, ay, bago na ako, nag-church na ako, bago na ako. Kahit hindi ka po magsalita, lalabas ang katotohanan, bunga ng Espiritu ng Diyos. Makikita ang iyong pananalita at galaw, pagkilos. Dahil ang Espiritu ng Diyos from deep inside, yan ang naglalabas pang outward nating kilos. Ano? Kaya kahit ano pang sabihin natin na, every Sunday na ako nag-church, kung walang nababago po, wala pa rin kabuluhan ang ating mga ginagawa. Kundi, dapat sa atin makita yung pagsunod. Pagsunod sa kalooban ng Diyos upang hindi siya mapulaanan, at ito nga ang tinutukoy dito ni Pablo. Ano? Ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Pakitang kayong banal-banal, pero kayo naman, ang mga ginagawa ninyo rin ay kasamaan. At doon napupulaan ang pangalan ng Diyos. Kaya tinuturoan tayo, kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, isabuhay natin. Ang napapakinggan, isabuhay talaga natin. Dahil habang nag-grow, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nababago ng salita ng Diyos ang ating buhay at lumalabas ang bunga nito sa ating mga galawan. At yun ang namamasdan ng mga taong kakilala natin na doon nakikita, dati garapal ito, dati ganito ito, pero dahil nga lagi sang nasa church, totoo nga na may nagbubunga nga ang pakikinig ng salita sa tao.
Yan po ang tunay na nababago. Kaya ingatan na talaga natin lahat ang ating buhay na kung ano ang sinasabi ng Diyos instruction sa atin dapat nating gawin, alang-alang lamang na wag malait ang Diyos dahil sa ating ginagawa. At sa pagsunod natin sa Diyos, nabibenefit natin ang pagsunod na andun yung mga blessing, mga promise din ng Lord at doon siya nag-glorify. Verse 25, mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan, subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka na ring hindi tinuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa ng panuntunan ng kautusan, hindi ba siya itinuturing na tuli? Kaya ikaw na hudyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad nito, ay hahatulan ng tumutupad sa kautusan bagamat hindi sila tuli. So, ibig sabihin, palagay na. Kasi ang Kristiyano, mga Hudyo, nakita natin sa Old Testament, sila ang pinili, ang mga Hudyo. So sa kanila, para maano kang kaanib, o isa kang Hudyo, o isa kang Israelita, mayroong ritual doon na may circumcision na itong tinatawag na tuli. Kaya nga yung mga hindi tuli, makikita natin na sila ay wala sa kanila ang promise. Pero ang pinapaunawa dito ng Panginoon, kahit ka pa circumcised, katulad ng sa Old Testament, sa maging ng mga Israelita, kung hindi mo naman ginagawa ang utos ng Diyos, walang kabuluhan ang ginagawa mong pagre-ritual. Mas mabuti pa yung hindi tuli, katulad nitong mga hintil, pero sinusunod ang Diyos, mas kinalulugdan sila ng Diyos. So, dito po pinapakita na makatarungan ang Panginoon. Tinitingnan niya ang ating pagsunod. Yun yung pinakaki doon. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung gumagawa ka ng mga ritual na bagay. Hindi po yun ang kinalulugdan ng Diyos, kundi napakalinaw yung pagsunod sa kalooban ng Diyos na nagbabago ng ating buhay. Sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuhan o dahil sa pagtutuli lamang. So, para bang sasabihin nito, hindi sa isang Kristiyano, hindi lang patunay na ikaw ay born again, na baptized, hindi 'yun ang doon, ang pagiging tunay na Kristiyano. Na, I'm a born again Christian, nandyan ako, kasama ako ng mga Kristiyano, and then nagpabaptize ako. Parang mga Hudyo, ang mga Hudyo, nakamiyembro, grupo ka ng Israelita, nasa iyo ang pangako, kaya kayo lahat magpatuli. Ito po ang sinasabi dito, sapagkat ang pagiging tunay na Hudyo, or sa atin ang pagiging tunay na Kristiyano, ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuhan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo, or sabi natin ang tunay na Kristiyano, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso, sa kalooban, ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kasulatang nasusulat. Yung pagbabago natin, yun yung tinutukoy dito, na nakikita ito bunga sa ating buhay. Dahil ang Espiritu ng Diyos na tinanggap natin, ito, sabi niya, sa puso at ayon sa kalooban ng Espiritu ay hindi ayon sa kautosang nasusulat. Malinaw? Ang tunay na Hudyo ay hindi ito'y nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu. I'm sorry. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Kasi nga malinaw. Ang kautusan walang nakatupad noon, kaya ginawa na sa 2 utos. Kundi ayon sa Espiritu ng Diyos na ating tinanggap, na nag-uudyok sa ating isip, mali ang iyong ginagawa, layuan mo yan, sumunod ka sa Diyos. Yung budhi natin na nagkukonvict sa atin, na mali ang iyong ginawa, kaya nagtuturo sa atin na magsisi ka talikuran kasalanan dahil may budhi na nagsasabi. Yan po ang tinutukoy dito, At sabi doon, ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. Anong ibig sabihin? Sadyan, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa espiritual at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Katulad na lang ng mga tuli, pagtutuli, magpa-circumcise kayo para kayo matawag ng mga Israelita, mga Hudyo. Hindi po doon nagbe-base ang Lord, kundi sa bagong puso. Tulad sa atin, hindi nagbe-base ang Lord na you are a member of one Christian group.
or ikaw ay nabaptize, ang basihan, yung pagbabago, dulot ng Espiritu ng Diyos na ating tinanggap. Yung maraming mga rules, yes, totoo, kailangan ka nakilalanin mo pagtilikuran ng iyong kasalanan, kailangan magpabautismo sa tubig, tanda ng pagsisisi ng kasalanan, and then continuous doon ang pagsunod sa utos ng Diyos. Ano po? At dahil sa pagsunod natin sa salita, doon kumikilos ang Espiritu ng Diyos at makikita ito ng mga nakapaligid sa atin na tayo ngayon nababago. Amen? So yan po, purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Diyan po tayo magtatapos. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita sa oras na ito sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.